Welcome guys to JJ Barkada Podcast. My name is Ja. I'm JC. Today, we have a very interesting video. Something juicy, right? Yeah, it's about dating. You know how it is. But this time, this is about normal people who joined the recently established dating show. It's derived from American, dating show. Pop the Balloon. So this is medyo Pinoy version. siya. So it's pusuan or laruan. Ayos. Ayun. Pop the balloon, pag hindi mo Okay. siya gusto, pag gusto mo siya, you don't pop your balloon. And then pag nagka-match kayo, Yung last one standing is makaka-date niya. Hindi, kung sino yung pipiliin niya. Yung last na. Kung kunyari dyan, hindi sila nag-pop. Kung sino yung pinakagusto niya doon sa hindi nag-pop. Okay. Hello! Hola. Hola. Good afternoon. I am a network engineer at one of the highest respectable IT companies here in the Philippines. Sige po. Siguro feeling ko yung itsura pa lang. Masyadong basic. Parang hindi naganda masyado. Hindi aesthetically pleasing sa mga girls, sa mga women. Maybe, Or but pwede rin yung sa manner niya pag-introduce. medyo, sa akin do you notice na medyo feminine yung dating niya? No, medyo hindi masculine yung lalo yung intro niya, masyado siyang... Hola! Masyado nga ayaw, medyo... Yun, tsaka yung parang nagbabrag masyado. Isa pa lang. Okay. Sige, tignan natin. Sige. An athlete, former taekwondo player. Taekwondo player. What I like for fun is music. Alright, so how about your ideal partner? Ano yung mga personality traits na hinahanap mo sa isang partner? For me, my ideal trait is someone who reciprocates the hard R because I am a golden retriever boy. So I want some golden retriever gal. Ikaw muna, JC. Golden retriever. Maaskal eh. Rawr! Nakakatawa yung comparison niya sa sarili. Golden retriever. I mean, yung mga ganong bagay kasi, yung ganong characteristic. Watching this one, medyo na medyo na-off ako kasi yung ganong characteristic kasi, hindi ikaw dapat nagsasabi nun. Dapat yung babae or yung ibang tao yung nagsasabi nun. Like for example, Jose, hindi mo sinasabing I work out a lot. Kasi makikita naman yung muscle mo nagmumura. Kaya nga yung tricep mo, di ba? Hindi wala. Kumbaga makikita ko kagad sa'yo, ito, active to. Hindi mo kailangan sabihin. Kaya nga. So, siya, may pagka-hyper awareness siya sa niya na yung ba yung term doon? Hyper? Sa akin, ginawa ko lang. Hyper-awareness. Pero, parang masyado siya mahangin yung dating niya. Like, yung di-describe niya puro sarili. like, bigyan kita ng example. Remember when we created an account and then yung dinescribe natin yung characteristic mo. Hindi in a bragging way, but in a hilarious way na sinasabi mo na, di ba, na sinasabi mo na binibigyan mo sila ng idea na malaki yung katawan mo, na pero active ka. Indirectly, pero hindi mo sinasabi na I'm very muscular. Kasi dating niya, kaya madami nag-pop ng balloon. Kasi parang medyo masyado mahangin na. You can say mahangin. Pwede mo ring masabi na proud. Masyado siyang proud. Ayun, mas better. Medyo kasi minsan, pag you're too proud of something, nagiging turn off siya sa mga... Masyado niyang... Hindi lang sa babae. Ano ba term sa Tagalog? Yung binubuhat niya sarili sa bangko? Sariling bangko. Okay. Yun yung dating sa'yo niya. Yun yung dating. It's got to be, nakakaano siya ng ego. Kasi, imagine, umpisa pa lang, nag-pop na halos lahat ng mga babae. How would you feel about that? Medyo nakakababa ng confidence. Oo naman. Imagine, ilan yung babae, majority nagpa-pop na. Di ba?
As you can see, we have some pop balloons over here. So let's go over and ask. Hi. So I pop my balloon kasi when you mentioned you are a golden retriever guy. Well, hindi ko masasabi na I'm, kung anong breed man ako ng dogs. But... Anong breed kaya ako ng dog? O ikaw, as a Anesan, anong breed ako ng dog? Ask ka. Grabe ka naman, ba? Lagi ba? Hindi, parang versatile ka kahit hindi naman kailangan na. Hindi mo man lang sinabi, bull terrier ka pare. Pitbull ka ba? Ikaw ano kay? Ano ba? Rottweiler ka kasi muscular. Hindi, Great Dane. Great Dane. Oo, kasi muscular eh. Yung mga hindi, Cane Corso. Cane Corso. Ano yung aso sa Game of Thrones. Yung nakakatakot. Pero gentle siya. Kasi hindi, ikaw siguro pitbull or pitbull or ano ba yung bulldog? Bulldog. Basta wag mo lang mukhang bulldog. Hindi, ang cute naman ng bulldog. Cute. The way you talk, parang parang too mabait. I want something like alpha. Ayan, let's say yun, alpha. Yung mga ganyan. Ikaw, makikita mo na kagad sa'yo. Pag nakita ka, hindi kita kilala. Hindi ko to sinasabi dahil kaibigan kita. Pag nakita kita sa labas, the way you carry yourself, the way na manamit ka, makikita mo na kagad top dog to. He carry himself well. Oo, kasi yung una makikita sa'yo eh. Diba? Totoo talaga. Kaya kailangan mo rin talaga mag-invest sa appearance mo. Kasi how other people sees you is sometimes how much respect they're gonna give you. Like, pag nakita nila disiplinado to, nire-respeto niya yung sarili niya. So, talagang sila. Pero yung ikaw rin, di ba, yung paano may present yung sarili, paano ako makapag-converse sa tao. Yung mag-gauge mo siya, medyo parang, yun nga, yung dating niya, iba eh. Parang, iba. Golden Retriever daw siya. Diba? Pero hindi ang Golden Retriever kasi, di ba, pag nakita mo, gusto mo agad. Gusto mo pero hindi mo. Diba? Jojowa eh. So I popped my balloon as soon as I heard his age. So I don't really date younger guys talaga. And is she someone who's your usual type, or would you go out on a date with her? No. Let's just say the vibe isn't giving. So, sure. What? The vibe isn't giving? Medyo feminine yung bitaw niya dun. No, parang Are you a provider? Parang bumawi yung binigay. Tsaka ang pangit kasi yung reference niya na Golden Retriever. Di ba? Yun na yung open na topic. Could you be more specific? Like, someone needs to level up with my sass, with my class. Would you say that, level up with my class and my sass? Hindi mo nga sabihin yun. Kasi malamang pag sinabi mo yun, tapos nalaman ko, aasarin talaga ito maghapon. Your response to that? That's not very golden retriever of you. Yeah. Oh, man. I think nakikita na natin ba't siya single. Medyo hindi rin siya aware dun sa ginagawa niya. Tsaka yung mga sinasabi niya, yung mga sass. Hindi reference mo ng Golden Retriever yung sarili mo. Hindi yan nakaka-attract ng parang gets ko kung ako yung babae, mag-turn off din ako. As a guy, medyo napapakringe ka ba ngayon? Nakikringe yan ako sa na parang, bro. Parang gusto mo nang awatin. Tigil mo na yan, pre. Tigil mo na. Parang feminine nga yung dating niya. Feminine yun. Sabi, mukha namang, siguro straight naman siya, no? Kung sumali siya. Pero feminine yung dating niya, no? Yung mga sinasabi niya. What kind of sass are you looking for in an ideal partner? Let's just say I'm pretty much, sabihin na lang natin, I'm a very judgy person. Bro, you're digging your own grave with that one. So, meaning you're judgmental, you judge people. Yun ay, palabas. What is sass? Is it being witty? Can you comment and tell us what is Comment sass? guys, ano ba ibig sabihin ng sass? Let's search what is sass. Obscene language, attitude, mouthing off, not backing down to the man, putting smack down, opening a can of Bruce Lee. Medyo yun. Seryoso ba? Opening a can of Bruce Lee.
I know opening a can of Bruce Lee meaning you're gonna get beat up. That's Bruce Lee, the greatest of all time. Pero ba't ganyan yung mga terms yan? So yeah, it's kinda like, if I told you something negative, may rebuttal ka. Ano yung actual mo na breed kung hindi Golden Retriever pala? Like in the front, baka siya yung Chihuahua pala. You know what? The host itself is like, gusto niya pang I-milk, pigain. Yung pigain yung na-reject ka na nga eh. Let's move on. Tapos, tatanungin mo bakit ayaw mo sa kanya. Talagang naghahanap siya na magiging na magiging trend. The reason why I popped the balloon, yun, age ka din. Tapos, dun sa Golden Retriever facade niya, gets bakit kailangan mo sabihin ng facade yan, tapos sasabihin mo Doberman ka. No. Yung una pa cute kasi siya. Tapos medyo na-open siya. Biglang naging bigla na siya ng response na hindi. Doberman na daw siya. Ito medyo straightforward tong babae na to. So she is someone that you would have gone out on a date with or type mo siya? Type yes, going out, not really. Any reason why? Tignan mo, ginagatasan niya talaga. Hindi na lang mag-move on eh. Na-reject na nga eh. Papa-explain pang bakit. I mean, I Too high maintenance na ba? So, nagpack po ako ng balloon because the age is not giving for me. It's giving too young vibes. And is she someone who's your usual type or would you go out on a date with her? Not really. Bro, di ba sinasabi na niya not really? Parang nire-reject na yan. Ano yan eh? Self-preservation. Kasi, kumbaga nga sabi nila, di ba? We're not going down without a fight. Ni-reject nyo ako, i-reject ko rin kayo. Ganun na. Ganun lang yun. So actually, I popped it because, yun nga, younger and in terms of height. But then, I was gonna ask for a balloon back. Because taekwondo, I used to do taekwondo then before, and you said you were a golden retriever. I'm also a golden retriever. Oh, yun. Nagka-golden retrieveran na. Energy. Because, I'm looking for someone black cat energy. Ano yun? Malas? Kasi di ba black cat, ang meaning ng pag nakakita ka Hindi ko alam, sila lang dalawang nagkakaintindihan niya. Ito dapat ang mag-match. Ito dapat. Silang dalawa nagkakaintindihan eh. And is there anything you'd like to say in response to that? Directly, tapatin na kita, to be honest. I had sights on you. Sadly, it didn't work out for you. The energy, I can tolerate. I can tolerate all the rageness in my body, but I can make space for you. Golden Retriever guy and Golden Retriever gal, are you sure you don't want your balloon back? I'm okay. Black cat talaga. Sa pet shop siguro may pet shop siguro may makita yung mga references sa mga pets, cat, dog, hindi, alam mo bakit. Ang mga single na tao kasi pag matagal na, usually yung energy nila na iaano nila sa pag-aalaga ng pets. Alam mo ba yung term na buy a dog, die alone? Buy a dog, die alone. Die alone. Yung pag magiging single ka na, bili ka na lang daw ng aso para may companion. Companionship. Lalo pag gano'n na. Mga 3 years na siguro. So basically, I have the same reasons with the other girls. I radiate more on the black cat energy versus golden retriever, so I don't think it's the right match. Do you have anything to say in response? It's fine because I'm allergic to cats as well. And Okay. she radiate kind of Mika-like vibe. So it's sad it didn't work out, but it's fine. Ano yung pinag-usapan? Saka balik natin yung self-preservation, yung i-reject ka na, tapos i-reject ba? Babalikan niya. Ito naman, same episode, pero fast forward natin. And why I popped my balloon? Actually, at first, diba, you're younger than me, but I waited a bit long. I waited. Ang tagal ko nga eh. I waited long. And then, it's more of language. Because I'm an Englishera, halata. I can come off as strong to a lot of people that I tried dating. They find me strong. And then, as a nosebleed, like I get that a lot. And it doesn't offend me. Pero yun lang. That's why. I feel like baka ma-overwhelm ka sa akin. And baka ma-overwhelm rin ako sa'yo pag straight Tagalog. Yun lang. Ito rin, nag-reference siya sa sarili niya as Englishera girl.
na dapat ibang tao yung magsasabi yan. Like, for example, nga, ikaw, Jimboy to. Sasabihin nyo kasi nakita ako sa'yo. Nakita kita. Iba yung pero, sasabi. Iba yung dating pag sinabi mo, ikaw yung magsasabi na, Jimboy ako. Jimrat ako. Masyado niya nililimit yung sarili niya eh. Parang, pinapangunahan niya yung, di ba yung potential mga part. Tama ka doon. Inilimit mo, pinapangunahan mo. Tama yung read mo doon, no? Pero, ano ko lang, no? Brought back ko lang, ano ko rin yung topic, no? Sama ko rin sa topic. Alam mo ba, na si Golden Retriever guy, saka ito si Englishera girl, na online bully sila ngayon. Talaga? Oo. Ginawan sila ng mga memes. Memes. Malamang nakikita mo yun. Pero siguro expected na nila yan kasi they join a dating game na online. So baka ma-overwhelm, no? Ma-overwhelm sa English. It's not like yung English parang nakakapagsalita. Like for example, marunong ka mag-Spanish, marunong ka mag-Italian, marunong ka mag-Portuguese. Ang English ngayon is universal language. Universal language na English. So, sa sinabi niya, Englishera girl siya. Tuloy-tuloy. Kita mo nakapag-form nga siya ng sentence sa Tagalog eh. Hindi, inaano nga niya yung sarili niya, parang konyo girl siya. Pero, ayun, dahil doon na, nabubuli siya, ginagawan siya ng meme. Tapos sa YouTube, merong foreigner na ginamit yung clip niya, tapos parang nilip-sync. Tama yung English girl. Natawa ako dun sa foreigner eh. Kasi, blonde siya, tapos siguro marunong siya mag-Tagalog. Ito, one for the ages tong na to, yung episode na to. Bihira yung kasi na... May meme yan na mamimeme. Kasi talaga eh, nakakatawa. Okay. So, yun yung episode. Tapos, balipunta tayo dun sa isang episode naman. Okay. And bakit ka nag-pop ng balloon? I'm 21. And when you mentioned you're family-oriented, I realized, I'm not ready for that. I'm still 21. Sinabi ni Kai. Family. Yung comprehension, family-oriented siya. Tapos ito si Kai. Intindi niya gusto gumawa pamilya. So, I'm not ready to be. Siguro I think you misinterpreted the meaning of family-oriented. When I say family-oriented, love ko yung family ko. Love ko yung mom ko, love ko yung dad ko. But not like the start of family. That's what no. Medyo napahiya siya. Medyo ako doon. Gusto ko nang kainin ako ng lupa. Nabash din yan. Naging meme naman siya. Hindi siya naging meme. Tingnan mo yung lalaki na to. Medyo may tsura eh. Coming from two straight men, talagang alam mo siguro trip niya lang sumali dito. Yung ganyang itsura, hindi yan nahihirapan maghanap ng girl lalo eh. So, well put naman eh. Tingnan mo. Mayroon siyang swag na may tingnan mo. Confidence. Tingnan mo yung kung paano siya makipag-usap, talagang komportable eh. Ito, very well put together. Tapos, very, confident eh. Saka, nag-i-exude yung confidence niya. So, yung mga girls, attracted talaga. As a straight guy, very good looking guy. Kasi makikita mo naman eh. Like, pagka nasa paligid yan, medyo may competition ka na. Yung mga babae medyo sa kanya. Yung attention mapupunta sa kanya. Yun yung vibe na... siya, natural lang. Hindi yung katulad mong kanina na parang pilit eh. Medyo try hard. No? Siyempre, initial attraction eh. Siyempre, pag well put together ka lahat. Pero after you converse with someone, yung talaga deal breaker nangyayari usually pag hindi ka yung comprehension mo hindi gano'n kataas. Mga gano'n. Kaya yung awareness mo mababa. Yun. Yung mga ganyang bagay na-improve through experience. Pero totoo rin naman talaga na you should work on the physical or how you look. Kasi you don't experience love at first sight with the characteristic. Yung parang, uy, ganda na. Siyempre, yun. Yun yung love at first sight. Pero, para mag-stay ka, yun na yung ugali mo. Characteristics nga yun. Self-awareness. Pero minsan naman kahit hindi masyadong matalino, basta yung
open siya para mapagsabihan. Yung mga improvement niya sa sarili, open siya sa opinion ng iba. Yun yung na to better themselves. Mas nakaka-attract yun kasi ibig sabihin, very open sila to improve. Tama, may point ko doon. So, ayun nga, yun yung episode namin ngayon about the trending dating show na Pusuan and Laruan. Yun yung comment namin doon sa mga trending Gets na ko na bakit siya trending siya memes. Very 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 entertaining. Very entertaining. Well put. So ayun nga guys, thank you for watching this. Thank you for watching another episode of JJ Barkada Podcast. Salamat sa suporta, salamat sa pagnood nito. Stay tuned sa mga next episodes. Mga other topics that can help you become the best version of yourself. Tama guys.